Nilamon ng dagat si Jean noong gabing iyon. Para sa marami, siya ay naging isang bulong na lamang. Isang multo ng isang mersenaryong naglaho sa ilalim ng mga alon. Ngunit hindi humihinto ang panahon. Lumipas ang 8 taon at lalo lamang dumilim ang mundo. Pagkalipas ng 8 taon, mas naging malamig ito, mas mapanganib. Sa ilalim ng maputlang buwan, walang katapusang umaabot ang kagubatan. Ang mga puno'y nakayuko, parang maiitim na anino laban sa langit ng gabi. Tahimik ang paligid, hanggang sa ito'y basagin ng langit-ngit ng mga tuyong dahon at ng mabigat, walang humpay na ritmo ng pagtugis. Mabilis na tumatakbo si Alex. Mas payat, mas matatag ang kanyang pangangatawan dahil sa mga taon. Mahigpit ang hawak niya sa 2 pistolang may pilak na baril. Sa bawat putok, umaalpas ang usok mula sa dulo ng mga ito. Kumikislap ang mga kalamnan niya sa bawat galaw, liwanag na sumasalamin sa kanyang determinadong mga mata. Sa unahan niya, isang nilalang, isang vampira, ang dumaraan sa pagitan ng mga puno. Ang kilos ay mailap, mabangis at desperado. Sumisingasing ito habang tumatalon mula puno patungo sa puno, parang isang hayop na nahaharap na sa katapusan. Game mode on. You're not getting away tonight. Game mode off. Tumama ang mga pilak na bala sa dibdib ng vampira. Napaatras ito at unti-unti ang katawan nito ay nagkadurog-durog. Naginabo na tinangay ng hangin sa ilalim ng buwan. Tumahimik muli ang kagubatan. Nakahanda ang kanyang katawan. Matatag, kalmado, hindi nagmamadali. Isang figura ang dahan-dahang lumitaw mula sa mga anino. Sa unay malabo lamang, isang silweta na binabalangkas ng liwanag ng buwan sa pagitan ng mga puno. Payat ang hubog nito, elegante ang galaw, kumilos na parang isang taong hindi natatakot sa gabi. Habang papalapit ang figura, bahagyang ibiniba ni Alex ang kanyang tindig. Handa, alerto. Unti-unting luminaw ang mga detalye. Sandali. Isang babae? Sandali. Pamilyar siya. Sandali. Jean? Sa pagbanggit ng pangalang iyon, nanginigik ang katawan ni Jean. Parang tinamaan ng isang bagay na hindi nakikita. Nagbaluktot ang kanyang muka. Ang dating hungkag na titig ay kumislap. Kalituhan, sakit, at bigla ang pagkilala. Bumagsak ang mga alaala sa kanya na parang malalakas na alon na humahampas sa dalampasigan. Humabol ang hininga niya. Nanhina ang kanyang mga tuhod. Jean, ikaw ba talaga yan? Alex, Napasuray siya pasulong. Hawak ang dibdib na parang may napunit sa loob niya. Bumigay ang kanyang mga binti. Bumuldlatak siya sa sahig ng kagubatan. Nanginginig. Naipit sa pagitan ng dilim at muling paggising. Jean, tumingin ka sa akin. Manatili ka. Jean? Bumigat ang hangin ng gabi. Nanahimik ang kagubatan. Tanging ang pilit niyang paghinga at ang desperadong tinig ni Alex ang pumuno sa kawalan. Isang bagong boses ang pumutol sa katahimikan.
To be continued.